done, O God, by the power of your name. Thank you, Jesus. Salamat po. Alam ko, ikaw mo nakikialam sa gawain ito ngayong umaga. And we believe, hallelujah, na kaming lahat ay magtatagumpay, even ang iyo pong lingkod. Hallelujah, na magbabahagi ng salita ngayon sa umagang ito. Thank you so much, Father, and we believe in you. In the name of Jesus Christ, our Lord, we're giving all the glory to you once again. Amen and amen. Napapray na lang ako ng hindi sa... Kailangan natin mag-bind. Anyway, thank you po. Baka sobrang init, kapatid. Hindi po. Thank you po. Excuse me lang po. Actually, kanina pa po ako nauuhaw. Okay. Sapagkat ang topic natin ngayong umaga na binigay na mensahe ng Diyos sa akin, para sa ating lahat, is the power of the cross and the benefits to all believers. Ito po ay binigay ng Lord sa akin because every time I do the message, talagang nagpipray ako kay Lord anong kailangan. Pina-remind ni Lord sa akin na malapit na po ang Holy Week. So, yan po. By the way, aawitan ko po muna kayo. Hallelujah. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Imagine so great a mercy. What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross is spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Hallelujah. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your
begun to break. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set us free. Hallelujah, death has lost its grip on us. He has broken every chain. There's salvation in His name, Jesus Christ, our living hope. Hallelujah, praise the one who set us free. Hallelujah, death has lost its grip on us. Ye have broken every chain. There's salvation in His name, Jesus Christ, our living hope. He have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, our living hope. Jesus Christ, our living hope. Jesus Christ, our living hope. Oh God, you are our living hope. Thank you, Lord. He is our living hope. And it is because of the power of the cross. Hallelujah. Thank you, Nak. Hallelujah. Talagang hindi ako tinatantanan ng kaaway, ano. Anyway, we are not perfect. Kahit pa may talent tayo. Hindi natin pwedeng ipagmalaki na magaling tayong umawit. Tingnan nyo, nagsintonado ako. Hallelujah! Hallelujah. But then, our God is good. Hello po dyan sa online. Hallelujah. So, the theme for today is the power of the cross and its benefits to all believers. And we have the text, 1 Peter 2:24. Okay? So, it states, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die. Okay? So that we might die to sins and live to righteousness. By His wounds, you have been healed. Para kanino po yon? Walang nagsabi ng akin yon. Sa atin po to lahat ng mga believers. Mga believers po ba tayo ni Christ? Hallelujah! Nag-pray na po ako kanina. Ayaw ko na pong maging redundant ng prayer. The Lord knows and He hears our prayer. Amen? There is power in the cross, and there is also power in the declaration of His Word. Amen? So, sabi dito, ulitin natin, He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live to righteousness. By His wounds, you have been healed. It's power, right? Alam niyo ba, nakatayo ako dito sa inyo nung nakaraang araw lang akala ko mag-goodbye na ako. No, Lord, I'm not living in this world. Marami pa akong gagawin para sa kaluwalhatian mo, Lord. Sabi ko, so, maraming ginawa ang dyablo sa buhay ko o hindi kailanman ako sumusuko. Actually, umiiyak din naman ang anak ng Diyos. Amen?
Kasi hindi ko na talaga kaya. But then, nilaban ko ang aking faith. I stand in the Word of God, and I stand in the name of Jesus, and I stand that the blood of Jesus will protect me from the guile of the enemy. Kaya, tatlo-tatlo ang nagmamasahe sa akin. Dahil hindi pwedeng isa lang. Talang namanhin ng buong katawan ko at nanlamig na ako. Kung iba-iba lang na isugod na sa ospital. But I stand on the Word of God. Lagi kong sinasabi, kailangan din naman natin ng doktor, umiinom din naman ako ng gamot. Pero lagi kong sinasabi na ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ang kanyang mga binitawan ay may kapangyarihan sa mga anak ng Diyos, and this is our benefits. Amen? Kaya dapat matuto po tayo. Tumawag muna sa Diyos. Amen? Hallelujah, sapagkat ang himala ay laging nandyan. Okay. Point 1. He carried all our sins in His body on the cross. What does this mean? Kanyang pinasan ang lahat ng ating mga kasalanan sa magitan ng kanyang katawan doon sa cross ng Kalbaryo. 1 Peter 24:8. What does this mean? Jesus endured all the sufferings on our behalf. Hindi ba napakabuti ng Diyos na siya, instead na tayo po ang maparusahan, tayo ang maghirap, kinuha lahat ng ating Panginoong Jesus at doon sa cross na yon ay kanyang dinala sa kanyang paghihirap ang lahat ng mga kasalanan ng mga mananampalataya. Binibigyan ko ng diin ang mananampalataya sapagkat napakarami na ngayon, sa panahon ngayon, ang nabibiktima ng kaaway even though we are all believers in Christ. Gagamitin natin ang salita ng Diyos panlaban sa kaaway. Hello there! Maraming mga anak ng Diyos nakakalimutan ang salita ng Diyos sa tuwing sila ay may problema, sa tuwing sila ay nahihirapan. I am telling you, 5 times stroke nga ako eh. Again? 5 times stroke nga ako eh. Cancer survivor. Paulit-ulit ko itong tinitestify sa harapan ng maraming tao. It is because I want to declare that the power of our Lord Jesus Christ is always the same yesterday, today, and forever. That depends on you. Kung paano mo ilaban ang iyong pananampalataya at ang salita ng Diyos ipamuhay sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Pag sinabi mo, wala na tayong magagawa, hanggang doon lang ang buhay niya. No, the Lord had promised that He is giving us long life. Amen? Totoong sinabi ni David na ang edad ng mga tao ay hanggang 70 lamang. At ang susobra doon ay bonus na, then that is the power of God. That is your benefits as Christians. That is our benefits as children of God. That is our benefits as believers of God. Amen? Favor every day. Amen? Because surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Amen? Jesus endured all the sufferings, kahabag-habag. I always remember. Kaya hindi ko kayang talikuran ang pagmamahal at paglilingkod ko sa Diyos. Kahit hirap na ako sa buhay ko, hindi nyo ba alam kung anong hirap ang dinanas ko, lalong-lalo na nung time na nagsasuffer ako sa aking cancer, sa 2 kong dibdib. It's more or less 8 years na naghihirap ako, but I never lived God in my life. Hindi ko sinuko, cancer ka lang. The Lord had promised in His Word. Amen? Patay nga na buhay, yung cancer, may buhay pa yan. Yung may cancer, may buhay pa. Yung patay, binuhay. 3 araw na sila sa roon namatay, binuhay pa ng Diyos. Hello! Bakit parang the
Dapat ang mga Kristiyano talagang masigla, pumalakpak, pag alam natin, it is the power and the benefits from the Lord. Say amen! Palakpak pa yan ng malakas. Amen! Hallelujah! Alam niyo bang nag-enjoy ako kahit ako lang mag-isa? Mag-isa na nakikipag-usap sa Diyos. I always enjoy my time in the presence of the Lord. Enjoy na enjoy ako. And the more I enjoy to be with the children in the Lord, na nag-enjoy sa pagpuri at pagpapasalamat sa Diyos. Today I posted sa aking account, wala akong sinabi sa Panginoon, nagpapasalamat ako sa Kanya. I am always grateful sa lahat ng dinanas ko sa buhay. Dapat matagal na akong tigok. After being a breast cancer survivor sa 2, 5 times stroke, hindi lang. Tapos mayroon pang mga paulit-ulit na pagsumpong katulad nung nakaraan. Baka hindi mo na kayanin, sasabihin mo, Lord, ayoko na, kunin mo na lang ako, mas masarap sa piling mo. Ano ka ba? Ang sabi para sa akin, sabi ng Lord sa akin, pag ikaw nanalangin, nakunin na kita kaagad dahil hindi mo na kaya ang mga pagsubok sa buhay mo, madamot ka. Bakit? Because God wants to use each one of us to share the good news to the unbelievers. Kaya ka binigyan ng himala ng Diyos. Kaya ka tinawag, kaya ka niligtas ng Diyos. Sapagkat gagamitin ng bawat isa sa atin upang ibahagi ang mabuting balita doon sa mga taong naliligaw ang landas. Doon sa mga taong hindi kilala si Kristo na Panginoon na tagapagligtas. Na mga taong hindi nakakakilala na si Kristo ay makapangyarihan sa buhay. Kung sa lahat ng mga mananampalataya at kung sino man ang tatawag at magpapasakop sa Kanya ay makakaranas ng matinding himala sa buhay. Ganon lang kayo? Amen! Praise God! Amen! Dapat lagi tayong manggugulat kay Satanas. Amen? Pag may problema lang yan. Sabi ng Lord, there is no problem too big. Is there any impossible things that I can make it possible? Amen, di ba? Kaya nga may awit tayo, walang imposible sa Diyos. Amen. Hindi pa ako nakaalis Baka abot tayo ng hanggang 2:00 dito, Daddy. Birthday ko naman, di ba? Pagbigyan niyo ako. Joke lang. Hallelujah! So, yun. Hindi lang basta-basta ang ginawa ng Diyos sa atin. Ang tindi. Dahil ikaw yun sana, ako yun sana ang napako doon sa cross ng Kalbaryo at magdanas ng matitinding mga latigo at mga alipusta ng mga tao sa kanyang harapan. But then the Lord never leaves us. As He promised in John 14:18, I will never leave you comfortless. I will come to you. Amen? Hindi ko kayo iwanang nangungulila. Dadating ako sa inyo in the time of your need. Amen? Hallelujah! So yun, kaya nasasaktan ang aking kalooban kapag may mga Kristiyanong nagbabackslide. Nasasaktan ang aking kalooban kapag may mga lingkod na nagmumurmur, na may mga lingkod ng Diyos na hindi mapakali, hindi makapagantay sa tamang panahon na tutugunin ng Diyos ang kanyang pangailangan. Hindi na sana ilalagay ni Lord ang Ecclesiastes chapter 3. What is Ecclesiastes chapter 3? 1 to 3. In His time. There is always a perfect time in the right time. And God will make all things beautiful in His time. Huwag apurado. Kung ako noon nang nabalo ako, I'm 54 nang nabalo ako. Ang hirap dahil ako lang mag-isa nagmi-ministry, 4 ang church.
na ng dipunto ko, tatay ng aking anak. Pastor din po yon. Dating sundalo ng pamahalaan na sumuko sa Diyos at naging sundalo ni Kristo. Namatay habang nagpipreach, natumba sa heat stroke. Pero masipag po yung dipunto na yon. Nabalo po ako, 54 years old. I'm not prepared. May school pa akong inaasikaso aside from 4 churches. Hirap na hirap po talaga ako. So I told the Lord, Lord, matanda na ako. Pero kailangan ko talaga ng partner sa buhay, sa ministry. Hindi para lang pansarili. Pero the Lord is so good. Kasi nangusap ang Panginoon sa mga anak ko, Mama, hindi ka namin tinataboy. Nakikiusap po kami, Mama, pag may manligaw sa iyo, please lang mag-asawa ka naman. Naawa kasi kami sa iyo pag na-hospital ka. Bibisitahin ka lang namin tapos iiwanan ka namin. Walang magbabantay kasi lahat may trabaho. Pero hindi ka namin tinataboy, Ma, mahal na mahal ka namin, sabi ng mga anak ko. And so, madami naman nakakahiya sabihin, matanda na nga kasi, di ba? Marami naman po nanliligaw, kasama na po yung aming district superintendent ng aming distrito dahil nabalo siya. After a year na nabalo ako, nabalo din siya. Hindi ko alam target niya pala ako. Sabi ko, ang dami naming balo dito, pastor, ang dami naming balo dito sa district. Bakit ako talaga binubuntot-buntutan, inaharana ako sa harapan ng maraming mga pastor, nahihiya ako. Tapos in the time ng convention, talagang ay, wala pa yung mahal ko. Sabi niya, nag-aabang ako. Ganun ang tawag niya sa akin. Talagang nananayo ang balahibo ko. Pero ganun po, marami naman nanliligaw, pero hindi po talaga. Sabi ko, Lord, bibigyan mo ako. Kung gusto mong makapag-asawa pa ako uli, sa edad ko na 54, nabalo, at sa edad ko na yon, March 1, kinasal kami, March 23, 60 na ako. Grabe talaga si Lord, di ba? Kahit senior ka, huwag ka mag-apura. Mga kabataan, huwag kayong mag-apura. Kasi kahit senior, naglalaan si Lord. Amen? Ayan o. Pinag-pray yan. Kasi hiningi nila, anong gusto mo, pastora, na maging kapartner sa buhay? Pilipino na pastor. Sabi ko, basta pastor na puti. Siyempre kasama na doon ang berde. Kailangan natin yan sa ministry. Amen? Kailangan gamitin na ang puso at utak. Mahal ko siya. Ginamit ko rin utak ko pati. Parehas ginamit ko. But I love my husband very much. You see? Diba? Huwag kayong apurado. Bibigyan kayo ng gwapo, hindi pa kalbo. Diba? Amen. Hallelujah! Okay. So, ayan po, katuwang ko sa ministry. And, we are tackling so much trials. Pero okay lang yun. Pagsubok lang yan eh. Sabi ko sa kanya, in His time, wait ka lang. Amen? Kasi atat na atat mag-ministry. Sabi ko, in His time, wait ka lang. Susuko ka rin. Hallelujah. Amen? So that's it. Yan ang himala ng Diyos na ginawa niya ang lahat ng suffering sa cross ng Kalbaryo para sa iyo at sa akin, para tayo ay magsilbing himala rin sa mga naliligaw ang landas. Amen? Hallelujah. There you go. Amen? As Christian believers of the Lord, hallelujah, Jesus Christ, as Christian believers of the Lord Jesus Christ, we are constantly reminded that Jesus bore our sins and thus we are set free. Set free na nga po talaga tayo eh. Amen? Patuloy na pinapalaala ng Diyos sa atin na sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya at sa Kanyang buhay na nakabayubay sa cross ng Kalbaryo na pantubos ng ating mga kasalanan, hallelujah, at
pagpagaling ng ating mga karamdaman, ay set free na tayo. Huwag tayong malungkot. Say amen at pumalakpak ng malakas. Hallelujah. Amen. Yan po talaga ang gusto ng Diyos. Yung mga masaya. Kaya nga hindi saya ang binigyan niyang din eh. Ang bunga ng Espiritu ay may kagalakan. Amen? The joy of the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit, including po doon ang joy. Mas malalim po ito sa saya. Amen? Okay lang yung masaya tayo mag-party-party, pero yung joy, sa Diyos lang natin yon matatagpuan. Amen? Sabi nga if I'm not mistaken, Romans 4:17, Daddy, for the kingdom of God is not only food and drinks. 14:17. Okay. Matanda na nga ako. Thank you, Daddy. Aminado lagi. Okay. Sabi niya sa 14:17, for the kingdom of God is not food and drinks alone, kundi joy and peace in the Holy Ghost. Amen? Hallelujah. Kaya dapat pag nagpuri tayo sa Diyos, masaya. Kung pwede nga lang ako mag-iindak kapag nagbe-praise and worship, iindak ako eh. Pero nag-indak nga naman pala ako. Ibig kong sabihin, kahit ako'y senior na, gusto ko pang lumundag dito kay Lord. Amen? Hallelujah. Huwag tayong mahiya magpuri. Wala pong limit ang edad sa pagpuri sa Diyos. Amen? Hallelujah. Tingnan nyo, pag bumindak kayo, I'm 66. Wala po akong rayuma. 66. May nararamdaman. Pero pag-ibig ni Kristo. Amen? Dapat ganon. Hallelujah. So, laging pinapaalala ni Lord, wag po tayong basta sumuko sa mga pagsubok because we had been set free. 1B, His death on the cross is an act of love for humanity. Yung kanyang kamatayan sa cross ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa sansinukob. Amen? It is a profound love of God for you and me. Napakalalim. Pag sinabing profound, malalim na pag-ibig, malalim na pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Hindi ba masarap pakinggan? Alam niyo yung dipunto ko? Naligtas lang yun sa John 3:16. Sapagkat naramdaman niya kagad ang pagkasabi ng pastor, nasa iyo lang, it's for you to choose if you love God or not. But the Lord says in John 3:16, hallelujah! John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on His name should not perish but have everlasting life. Bakit? Kasi gusto niya mangyari sa atin ang mga bagay na yan. It is of one reason, mahal tayo ng Diyos. Amen? Ang tindi ng kanyang ginawa. Kaya, naging Kristiyano, yung barumbadong sundalo ng pamahalaan. Excuse me, sa paggamit ko ng word na yan, talagang grabe ang tatay ng mga yan noon, nang wala pa kay Kristo. Chicks boy. Kasi kung nakita ninyo yung bunso, yung kapatid nito, hindi siya. Panganay po ito. Okay, dalawa po silang lalaki. Nakita ninyo yon, yung tumutugtog doon sa naik, na matangkad na lalaki, yun ang kamukha ng tatay niya. Nak, sorry kamukha mo naman ako eh. Chicks boy talaga. Palagi na lang kami naaway at sobrang makatuma. At naubod pa ng yabang pag nalasing. Pero walang imposible sa Diyos. Amen?
Kaya naging matinding lingkod ng Diyos. Ang daming naligtas. Nung siya ay namatay, lahat ng mga retired Marines sa South Palawan, pumunta lahat doon at nakipaglibing. Minahal nila ang isang sundalo ng bayan na nagmahal sa Diyos. Hindi lang sila pumunta, basta ang dami nilang dala, pera at mga bagay na kailangan sa namatayan. Sobra-sobra ang supply. 3 buwan nang namatay ang dipunto ko. Busog pa kami. Hindi kami pinabayaan ng Diyos. 3 buwan na siyang namatay. May nagpapadala pa rin ng pera na abuloy. Ganun katindi. Sabi nga ni kapatid di ba? We cannot outgive God. Kapag binigay natin ang buong buo, ang buhay natin kay Lord, mas matindi ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Very soon, you will see what miracles will have to come up. Very soon, you will see. And I challenge you once again, kasi I declare na ang church ng CSF Hulugan ay magiging milyonaryo. Amen? Hallelujah. Punta na po tayo sa, not only that, people of God, His profound love for the world serves as a bridge from separation of God and this sinful world. Ang lupit, ang tindi, kung sa mga salita pa ng mga kanto, ang lupit mo, pre! Ang lupit mo, Mars. Ang tindi ng ating Diyos. Amen? Hallelujah. Sinasabi nga noon, sa nung mga panahon pa, talagang sikat na sikat magsikat. Grabe! Sasabihin mo naman. Anong sasabihin mo naman? Sobra, sobra. Grabe ang Diyos. Amen? Sabi ng mga kasama kong pastor, bakit Diyos sasabihin grabe ang Diyos? Hindi grabe ang Diyos sa karamdaman, kundi matindi ang ating Diyos kapag nagbigay. Amen? You have to decide today kung ikaw pa ba ay palamya-lamya na mananampalataya ni Kristo o ikaw ay magiging palaban. 3 lang narinig ko. Hallelujah. Sir, paano natin masabi na katulad ng mga agila tayo ay lilipad, di napapagod ating mga pakpak. Amen? Anong kasunod? Tayo ay magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. O, di ba? Dapat ganun tayo. So ito po ang mensahe ng Diyos para sa atin lahat ngayon. Oh, wake up! Sabi na, Hulugan CSF Church, wake up! You've been set free long time ago. Oh, palakpak na naman tayo! Hallelujah! Pag narinig kasi natin, na alam natin, deklarasyon para sa atin, talagang abtik na ilongga. Dapat maliksi agad, salo agad. Amen! Sabay palakpak at pasalamat sa Diyos. Amen ba? Hallelujah. So, naging bridge pa siya sa atin. Kung hindi dahil sa Panginoong Hesukristo, wala tayo dito ngayon. Maaaring doon tayo sa madyungan, sa sabungan, sa lasingan, kung saan-saan. At nandun sa mga maritisan, nagmumurahan, mga ganon na pagkakataon. But mahal ni Lord ang mga ganong tao. Kaya ikaw ang unang niligtas para gamitin sa mga sitwasyon na kung saan ka dadalhin ng Diyos, dalhin ka man sa sabungan, dalhin ka sa lasingan. Oh, hallelujah! Are you there? Huwag ka makipaglasingan. Lasingin mo sila ng Espiritu ng Diyos. Huwag ka makipagsabungan ng manok na pula. Isabong mo ang salita ng Diyos. Amen? Hallelujah! Ganun lang yun. Alam niyo po,
maliit pa ako nang naging ulila. 8 years old. Wala na akong mga magulang. Pero minahal ko ang Diyos. Hindi ko naintindihan. Galing po ako sa ibang reliyon. Yung mahal na mahal. Yan. Ganun ako katindi. Hanggang dalaga ko, laging nakasukbit sa akin. At tinahalik-halikan ko pa yan. At ayaw na ayaw kong marinig na alipustahin mo ang religion namin. At ito ang pinakamatindi, taga-bato po kami ng mga simbahan na walang rebulto. Elementary ako, dahil nga siyempre walang magulang, napapasama ka rin doon sa mga ano. Pero dahil may takot din ako sa Diyos, kahit hindi tama yung pamamaraan ng aking paglilingkod pa noon. May takot din ako sa Diyos. Pero parang, hala, batuhin natin yan kasi yan nga ang simbahan na yan ay simbahan ng demonyo yan. Bakit? Sabi ko, wala ribulto. Yun pala, doon din ako dinala ng Diyos. Nung hinahanap ko, nang nagkaedad ako ng 15 years old, patuloy pa rin akong sumasamba sa umaga. Okay? Hanggang sa hapon, babalik uli ako. Kasi nag-enjoy ako magsamba. At nangyari, nagtatanong na ako sa aking sarili, Lord, lagi naman ako nasamba, lagi naman ako nagaganyan. Bakit parang may bakanti sa puso ko? Ito na pala ang pagiging born again, ang wala. So ito nakakatawa, yung church na binabato namin ng mga tropa ko noon, elementary pa kami, doon ako dinala ng kaibigan ko. Gusto kong umatras, pero siyempre malaki na ako, may asawa na ako eh. Ay, ito yung simbahan noon na binabato namin. Pagpasok doon, ang sarap-sarap pakinggan ng mga awitin at damang-dama ko na mahal nila ang mga tao sa loob na yon. Mahal na mahal nila, nagmamahalan sila at mahal na mahal nila ako, welcome na welcome nila. Yun ang naging daan. Naligtas ako, right away tumanggap ako sa Panginoon. At nagtuloy-tuloy ako. Kaya naging pastor ako ng Assemblies of God. Yung Assemblies of God, binabato. Naging ordained minister ako ng Assemblies of God. Hallelujah. Kita nyo na yun? Kapag dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, kahit sino pa tayo, hindi tayo tatalikdan ng Diyos kapag ginanap natin siya. Amen? Ganun katindi ang pag-ibig ng Diyos. And He is the God of many chances, of course. Amen? So point 2 na po tayo. So that we might die to sin and live to righteousness, according to 1 Peter 2:24b. This line speaks about reconciliation with God. Reconciliation with God. The God Himself offered a bridge for us as path to reconciliation and eternal life in His Son, Jesus. You like eternal life. Amen? Kaya, walang nag-amen, Daddy. Daddy Bishop, walang nag-amen sa eternal life. Takot din pala kayo eh. Dalawa lang naman pong pagpipilian eh. Eternal life or eternal death. Oh. I chose eternal life. Amen? At sa eternal life, pag sinaliksik natin ang eternal life, doon natin makikita anong meron sa loob ng eternal life. Amen? Hindi lang basta nagsabi ang Lord, as simple as that, I give you eternal life. And that's it. Pag pinag-aralan natin ang laman ng eternal life, malalaman mo kung ano ang inihanda ng Diyos sa mga mananampalataya. Hindi lang sa langit, dito pa lang sa lupa. Amen? Kaya magpatuloy po tayo, mga minamahal na mga anak ng Diyos. Amen? Kasama na po kami. Amen? Kaya sinasabi doon, pagkatapos nating na-reconcile sa Diyos, anong gagawin natin? Wala dyan, anak, wala. Hindi ko nailagay dyan. Our affection is set on things, not on things on the earth. Dapat ganun. Colossians chapter 3, verse 2. Diba?
Dapat ang mga bagay na inilalagay natin sa ating mga isip ay ang mga bagay na makalangit at hindi ang mga bagay dito sa lupa. Kapag inilagay mo sa isipan mo ang mga bagay dito sa lupa, magpapagulo lang yan sa iyo, and you will keep on achieving more and more and more and more. You have no contentment. Pero sinabi ni Lord, godliness with contentment is great gain. Wala din nag-amen. Ang buhay na may kabanalan ay may malaking pakinabang. Amen? Kailangan mo pala Tagalogin. Amen? Hallelujah. So yun ang sabi. Bakit sinabi ng Colossians chapter 3 verse 2, our affection must sit on things above and not on things on the earth. Sabi, verse 3 sabi, for ye are dead and your life is hid with Christ in God. Wow! Nakatago ang buhay natin kay Kristo kasama ang Diyos Ama. Amen? Wow! Kapag nakatago ka sa katabi ni Kristo, nakatago ka, nakasecure ka. Amen? Nakatago tayo sa tabi ni Kristo. Hallelujah, kasama ang Diyos Ama. Kapag ganito ang buhay natin, we have nothing to worry about. We are always secure and God will never stop giving you all the provisions, whatever you need. Sabi na, for my God shall supply all my need. Hindi needs. According to His glorious riches in glory, concerning in Jesus Christ. Amen? Parang hindi kayo maniniwala. Pag tinitingnan ko kayo, alam ko na, Daddy, where is the Word of God in your life? Ito talaga. Naniniwala ako kapag binasa natin ito ng binasa, maniniwala ako sa inyo, hahanap-hanapin nyo, maaga pa, paggising nyo, ang presensya ng Diyos. And every time the Lord would talk to you from this book, masayang-masaya ang puso. Amen? Dapat ganun, hindi cellphone. Tingnan nyo, naiwan ko ang cellphone ko. Kasi hindi naman yung priority ko eh. Hallelujah! Are you there? Nag-enjoy kayo sa mga bagay na ginagawa na pagtapal ng dyablo para tayo ay malinlang paglilingkod sa tunay na Diyos. Sapagkat ang Diyos ng daigdig na ito ay walang iba kundi si Satanas. Kaya nga panay kaguluhan ang kanyang ginagawa. Pero tandaan natin, patuloy tayong nililinlang ni Satanas sa mga magagandang bagay na hindi naman mananatili. But God Himself, He keeps telling us na yung mga bagay doon sa langit ang ating pagkakabalahan upang ang makita natin dito sa lupa ay mga bagay nagmula sa kaharian ng Diyos. At ito ang dapat na nai-enjoy natin. Kahit na 70 years old ka na, bata pa rin ang pakiramdam mo. I'm 66 now, but I felt like 40. Kaya hindi ko pa inaalis ang mga style ng aking pananamit. Since naging pastora ako, mahilig talaga ako okay naman, nagtatrabaho pa ako, mahilig talaga ako ng ganito. But 26 years old pa ako nagtatrabaho noon, ganito ako magsuot. Hanggang ngayon, hindi binabago ni Lord. Bakit? Sabi na, edad lang ang nababago, hindi ang iyong pagkilos para sa Diyos. Amen? Yung manamit po tayo ng maayos, ay kaluwalhatian din yun. Pag nalaman ng mga tao na tayo ay mga Kristiyano, kaiba po tayo manamit at hindi tayo nagpapabaya kasi kahit may edad na tayo, pinagpapala talaga tayo ng Lord, whether you like it or not. Kahit may edad na tayo,
Puno ka talaga ng pabor. Puno tayo ng pabor. Araw-araw. Ayan ang nanay pala ni brother Natutuwa ako dito eh. Dapat magpa-picture kami mamaya. Hallelujah. Amen? Amen. Our reconciliation with God has a big part sa buhay natin. Sabi doon sa 1 John 2:15, mga kabataan, gusto ko lang bigyan ng diin. Sabi sa 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Hello? Mga kabataan, mahilig, mga kananayan, mga katatayan, kahit sino. Kahit Kristiyano na. Sabi nga, nakikita ko sa Facebook, may time magpunta sa picnic, pero para kay Lord, wala. Diba? Pero sana palaala po sa atin. Sabi sa verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Tandaan lang po natin yan. Okay? Through Jesus' death and resurrection, believers are reconciled with God, finding forgiveness and path to eternal life. Okay? Nandiyan na tayo. Romans 5:10-11, for if while we, God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Hello? Dapat nagbabasa po ng Bible. Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Napakasarap na malaman natin na muli tayong pinagtagpo ng Diyos Ama sa Kanyang presensya dahil sa cross at sa Kanyang anak na nabayubay sa cross ng Kalbaryo. Okay, makunti na lang ang oras ko. Okay. Point 3. By His wounds you have been healed. By His wounds, lahat sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, tayo ay pinagaling ng Diyos. Not only our spiritual, but not only our physical body, pero ang totoo na unang pinagaling ng Diyos sa atin ay ang spiritual healing natin. Nabibilisan ko na lang na. The spiritual healing. Okay? So spiritual wholeness in biblical healing extends beyond physical restoration and encompassing emotional and spiritual well-being. Yung buong pagkatao natin ay binabago ng Diyos. Amen? Hallelujah. And 3B, forgiveness of sin signifies God's gracious act of releasing individuals from the penalty and condemnation of one's transgression, treating them as if those sins never happened. Ganon ang Diyos. Marunong magpatawad at ang Kanyang pagpapatawad ay hindi na inuulit-ulit. Para bagang nagkasala tayo para bang wala tayong ginawang kasalanan, limot na agad ng Diyos sa cross ng Kalbaryo. Okay? And last but not the least, and a new life in Christ. Ito yung pinakamahalaga. This is a transformed life which the Holy Spirit empowers believer to live a life that reflects God's character. Amen? Hallelujah. Ito yung buhay na magbabago tayo sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo araw-araw sa buhay natin upang makita ang tunay na karakter ng Diyos sa buhay natin. Moving away from old patterns and behavior and towards holiness. 2 Corinthians 5:17. Ayoko nang anuhin. Mahaba ang mensahe, pero sana may naintindihan po kayo. Pinutol ko na lang, anak. Okay, masunurin po ako. Okay, the conclusion, we have freedom from condemnation of Romans 8 emphasizes that those who are in Christ, guided by the Spirit, are no longer under condemnation for their sins. I am encouraging every believer to live out
our freedom in Christ by actively resisting sin and pursuing holiness. For those who have not committed your life to Christ, we encourage you to come boldly in His presence, so we may able to experience the goodness of God in our lives. We may able to testify soon that the cross has really power in our lives. Okay? Sabi nga sa last verse, there is now no condemnation, pinutol ko na yan, to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Sa Tagalog, pinutol po yan Mahalaga po na makita natin na wala na po tayong sumpa simula nang tanggapin natin si Kristo sa buhay natin. Pero doon sa mga lumalakad, ayon sa banal na Espiritu Santo at hindi sa laman. Amen? Okay, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Is it? Inanyayahan ko si Daddy. Masunurin ako, anak. Wala pang 10 minutes. Tapos. I hope, I want to pray, but Daddy will do. Thank you po. Nawa naging pagpapala sa atin ang mensahe ng Diyos.